Okay. Sa mga Emil, sandaling ito, medyo lumamig na yung sitwasyon, ano? Intensyon, oo. Dahil, oo. At nakuha na si Jason Alver, ito ang kumpirmado. At kanya nga lamang, meron tayong sugatan na special agent ng National Bureau of Investigation. Igen? Okay, Emil, wag mo ibababa ang telepono. Babalikan ka namin. Makigan, tutok lang po sa iba pang detalye kaugnay ng pagkakadakip po kay Jason Ivler, pangunahing suspect sa pagkakabaril sa anak po ni Yusek Ibarle. Makigan, abangan niyo po yan at narito na ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Exclusive, isang lalaki inireklamo ng sariling kapatid dahil sa pagwawala at panggugulo matapos malasing. Barko sumadsad sa pier ng Leyte habang nagdidiskarga ng kopra. Pinsan ni Saddam Hussein na kilala bilang Chemical Ali, pinatulan ng bitay dahil sa crimes against humanity. Mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa Tarlac nagpasiklaban sa paghataw ng mga katutubo sayaw. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman ang Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Naaresto na si Jason Ivler, ang pangunahing suspect sa pagpatay sa anak ni Yusek Renato Ibarle. Para po sa pinakahuling report, kaugnay ng paglusob ng NBI operative sa kanilang bahay sa Blue Ridge, nagbabalik po si Emil Sumangil. Emil? Igen, eksakto alas 7:35, kanina lamang ay nadakip na itong pangunahing suspect sa Ibarle case na si Jason Ivler. Siya ay nadakip sa kanyang silid sa basement ng kanilang tahanan dito sa Blue Ridge Subdivision, Quezon City. Hindi naging madali, Igan, ang operasyon o aktwal na pagdakip ni Jason Ivler dahil nakipagputukan ito sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Isang special aid ng NBI ang nasugatan sa enkwentro at si Ivler kumpirmadong nasugatan matapos ng makipagputukan at lumaban sa mga operatiba ng NBI. Alas 6 ng umaga, nag-pull out ang NBI raiding team sa kanilang headquarters sa Park Avenue, Maynila patungo dito sa target area. Ilang minuto tayong nag-abang sa labas ng Blue Ridge Subdivision para kumpirmahin ng asset ng NBI na positibo ang nasa loob ng kanilang tahanan ang pangunahing suspect na si Jason Ivler. Makaraan ang humigit kumulang 10 minuto, Igan, pinasok na ito ng NBI raiding team. 2 hagdan ang ginamit ng raiding team para mapasok at ma-penetrate ang target area. Hindi pa natin malaman sa mga sandaling ito kung nasaan si Marlene Aguilar, pero ito ay batay sa instruction ng mga NBI officials. Ito ay sila aresto. At kanina lamang nakausap natin ito at sinabi niya sa interview, hinahanap niya yung search warrant na kinakailangan bago niya papasukin itong mga operatiba ng NBI. Emil, hindi ba, nakikita ko yung kuha mo, hindi ba napakadelikado sa NBI operatives yung pagbaba na yun na parang napakakitid papuntang basement? Kumbaga walang depensa sa kanila kung alam nilang may armas man itong si Jason? Totoo yan, Igan. Diba? Kasi yung bakod ay gawa sa adobe ito. Pati yung bahay mismo, yung pader ng bahay ay gawa rin sa adobe. Parang ambush site eh, oh. Kaya anytime talaga, Igan, para bang nalagay talaga sa palag ng alangan itong mga operatiba ng raiding team na pumasok ng unang-una sa tahanan ng mga Aguilar dito sa Blue Ridge. Emil, nung kausap ba una yung nanay ni Jason, nahalata na nandun itong kanyang anak? Oo, Igan. Ang naging pangunahing, ang nakitang unang-una ng NBI agents ay meron tuwalyang pasa sa flooring. Doon sa mga taong humarap mula dito sa bahay ng mga Aguilar, wala pang naliligo, Igan. Doon sa tuwang, pero yung isang houseboy, sila kay Marlene Aguilar. So, ibig sabihin may naligo? Tama yan, Igan. Saka yung pagkakahagis ng tuwalya sa flooring, talaga bang halata na parang naparanta yung naghagis ng tuwalyang basa doon sa flooring. Kaya ito na yung naging lead nila una-una na may tao sa basement. May tao sa basement. At alam na ni Marlene na pwede siyang makasuhan kaugnay ng pagtatago sa kanyang anak? Pasok, Igan, sa Bureau of Criminal. Etong si Miss Marlene Aguilar, tatay doon sa pag-aaral na inisyal ng NBI. Pati na yung kusinero, pati na yung sinasabing houseboy dito na hindi nakikipag-cooperate kanina na pumasok ang raiding team. Ibig sabihin, ang plano talaga dapat mapayapang pag-aresto, no? Kung isinuko ng maayos. Tama yan, Igan. Kinausap nila yung, sumisigaw yung mga NBI agents kanina sa Jason para wala nang masaktan.
lumabas ka na lamang ng iyong silid. Isuko mo ang iyong sarili, sumama ka sa amin na maayos. Pwede natin pag-usapan yan, wala na lang, para na lang hindi mauwi sa madugong operasyon itong sinasagawa rin nila, Igan. Pero sa halip na sumuko, putok ng baril ang sinalubong ni Jason, Emil. Tatapungat pa lamang Igan ng pinto nitong kwarto ni Jason Idler ay sinalutong na ng magkakasunod na putok ng baril. Hindi nagsasalita si Jason Idler, Igan. Doon sa mga address na ibinigay ng NBI agents na sumuko ka na para hindi ka na masaktan. Hindi Okay. sumasagot si Jason Idler. Sinasagot dito, putok ng baril, Igan. Putok Ibig ng sabihin, baril. Magkakasunod na putok ng baril. Kahit nakasara yung pintuan ng basement kung saan nandun si Jason sa loob, bumabaril pa rin siya. Tama yan, Igan. Tumapat yung bulanga ng kanyang baril dito sa bintana. Kaya yung bintana dito sa labas, dito sa malapit sa kanyang garahe, masat-masat Oo. doon. Oo. Dito tayo nakapresto kanina. Oo. Kaya noong nagpaputok ito, lumabas yung mga Bala. salamin, Oo. yung mga ay nabasag, ano? Nabasag. Tumalang dito sa garahe. Hanggang ngayon, narito pa yung mga ebidensya. At sinasabi kang naging puno